Mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Annalisa o mas kilala sa tawag na Aling Lisa. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Albay kasama ang aking mga mahal sa buhay. Bago ko simula ng aking kwento ay nais ko munang magpasalamat, Sir Eric, dahil isa po ako sa mga napili ninyo na ilathala sa inyong programa ang aking talambuhay na hango sa sarili kong karanasan. Isa po ako sa masusugid na taga-subaybay ng inyong munting tahanan na ang Aswang Chronicles, Tagalog Horror Stories. At halos palagi akong nag-aabang tuwing may bago kayong upload na mga video tungkol sa mga nilalang na tinatawag na mga aswang. Dahil sa aking mga napakinggang mga kwento na talaga namang makatindig balahibo, ay nahimok akong sumulat upang ibahagi ang sarili kong karanasan tungkol sa mga aswang. At naganap ito sa mismong lugar na aking pinagmulan sa lalawigan ng Albay. Naganap ang pangyayaring ito ilang dekada na ang nakakalipas. At ng mga panahong yun ay nasa 25 anyos pa lamang ako at pamilyado ng tao dahil maaga ako noon nakapag-asawa. Sa pagkakatanda ko ay nasa 16 anyos pa lamang ako nung magsama kami sa iisang bubong ng aking nobyo na si Tristan. At hinandugan kami ng may kapal ng 3 mababait na supling. Ngunit hindi ko siya nakatuluyan sa hinaharap at ibang lalaki ang nakasama ko na talaga namang minahal ako ng husto. At maging ang mga anak ko ay itinuring nito na parang tunay niyang mga anak. Taong 1993. 3 na ang anak namin ng asawa kong si Tristan. 2 lalaki at 1 babae na sina Onyok, 8 taong gulang. Anton, 6 na taong gulang. At ang bunso namin na si Aya, 4 na taong gulang. Nang mga panahong yon ay si Onyok pa lang ang nag-aaral sa elementarya. Ang mga magulang ko, Sir Eric, ang nagbabantay sa 3 kong mga anak dahil abala ko noon sa pagtitinda ng mga sarit-samong mga gulay sa palengke na inaangkat ko naman sa isa naming kamag-anak sa kabilang sityo. Malaki kasi ang kanilang lupain at malawak ang kanilang bukirin. Wala naman akong sariling pwesto sa palengke. Bagkus naglalatag lang ako ng tinabas na sako sa tabi ng kalsada, malapit sa palengke. At doon ko inilalatag ang mga paninda kong sariwang mga gulay na kakaani lang. Malaki naman ang tinutubo ko sa mga inaangkot kong mga gulay dahil mura lang ang kuha ko nito. Sir Eric, nagsusumikap ako noon sa pagtitinda ng mga gulay dahil kakaunti lamang ang kinikita ng aking asawa bilang hardinero sa bahay ng isang matandang doktora na naglilingkod sa isang pampublikong pagamutan sa aming bayan. Lingguhan din kong umuwi noon si Tristan dahil may kalayuan din kami sa nasabing bayan. Maging ang kinatitirikan ng aming munting bahay ay malayo sa pinagtitindahan ko ng mga gulay. At ilang minuto pa ang ginugugol ko sa paglalakad, marating lang ito. Hindi naman ako noon nababagot sa pagtitinda ng mga gulay dahil nakakasama ko sa pagtitinda ang aking kumari na si Minerva. Tulad ko, wala din itong sariling pwesto sa palengke at nilalatag rin nito ang mga paninda niyang kalamansi na nakalagay na sa sako na mismong sarili lang mga tanim. Dati kong kamag-aral si Minerva nung mga panahong nag-aaral pa kami sa sekundarya. Matalik ko rin itong kaibigan at madalas kami nagkakasama tuwing wala kaming pasok noon sa eskwela. Subalit noong magkaroon kami ng sariling mga pamilya ay nanirahan na ito sa ibang sityo kung saan doon nakatira ang kanyang napangasawa. Maaga rin itong nag-asawa simula nang makapagtapos kami sa sekundarya. Naging kumari ko si Minerva dahil ninang ito ng panganay kong anak at ninong naman ang asawa ko ng kanilang mga anak. Madalas na kaututan dila ko ang aking kumari dahil magkatabi lang kami ng pwesto sa tabi ng kalsada
habang nakaupo kami sa maliit na bangkulito at nabibilad sa sikat ng araw. Tanging malapad na panyo at sombrerong gawa sa abaka ang nagsisilbing pamandong namin sa mga ulo. Lisa, gusto mo bang sumama sa akin sa Maynila? Plano ko kasing lumuwas ng Maynila sa mga susunod na buwan upang magtrabaho sa isang malaking pabrika. Sambit sa akin ni Kumare habang nakaupo kami at naghihintay ng mga customer na bumili ng aming mga paninda. Talaga, Mare? May matutuluyan ka ba sa Kalakang, Maynila? Usisang tanong ko naman dito. Oo naman, Mare. Doon naninirahan sa Maynila ang kapatid na babae ng asawa ko. At mismong kapatid ng asawa ko ang nag-alok sa akin na magtrabaho sa Maynila. Nangangailangan daw ng maraming trabahador ang pinapasukan niyang pabrika. Sagot naman nito sa akin. Sir Eric, muli akong nagwika kay Maring Minerva na gusto ko sanang sumama sa kanya patungong Maynila. Ngunit batid ko sa aking sarili na magiging mahirap ito para sa amin ni Tristan, lalo na't maliliit pa ang aming mga anak, at nahihiya rin ako sa aking mga magulang na ihabilin sa kanilang kalinga ang 3 bata. Sinabi naman sa akin noon ni Kumare kung bakit nagpapakahirap si Mister na magtrabaho bilang isang hardinero sa pamamahay ng matandang doktora sa bayan. Dahil kung tutuusin ay maliit lamang ang kinikita nito na hindi ko rin noon lubos maunawaan. Minsan nga ay ginagatungan ako ni Maring Minerva na baka may karelasyon ng aking asawa sa matandang doktora. Napag-alaman ko kasi noon na balo ang nasabing doktora at tanging 2 katulong lamang nito ang kasakasama sa kanyang bahay. Kaya't naisipan ni Tristan na lingguhan na lang umuwi sa amin. Napapatawa na lang ako sa sinasabi ni Kumare na may relasyon sina doktora at Tristan dahil alam ko namang matanda na ito at hindi to papatulan ng aking asawa. Hindi naman sa pagmamayabang, Sir Eric. Gwapito si Tristan at matipuno ang pangangatawan nito. Subalit sa estado ng trabaho ng aking asawa ay palaging kulang ang binibigay na salapi nito sa akin. Lalo na't malapit na rin mag-aral noon sa susunod na pasukan ng pangalawa naming anak. Hindi naman ako pwedeng umasa sa aking ama't ina dahil wala naman silang mga trabaho. At tanging pagbabantay at pag-aalaga sa aking mga anak ang kanilang kinaaabalahan. Higit sa lahat ay mahina na rin si Itay dahil madalas itong sumpungin ng rayuma. Sir Eric, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na hindi taga sa amin ang matandang doktora at hindi rin ito lumaki sa aming lalawigan. Nabili lang nito ang bahay at lupa na pinamamahayan niya noon at hindi ko alam kung saan siya nagmula dahil hindi naman ito nabanggit ni Tristan. Simula noong magtrabaho ang asawa kong si Tristan sa matandang doktora ay naging maayos naman ang lahat sa una. Tuwing umuuwi ito ng linggo sa aming tahanan ay palagi itong may mga dalang pasalubong sa aming mga anak at binibigay nito sa akin ang buo niyang sahod. Kinalaunan sa paglipas ng ilang buwan ay tila nagbago ang pakikitungo nito sa amin at nararamdaman ko ang panlalamig nito sa akin. May pagkakataon ngang kaunti na lang ang iniintriga nito sa akin na pera at hindi rin yun sapat para sa aming pamilya. Hindi ko naman noon magawang tanungin si Tristan kung saan napupunta ang ibang salaping kinikita niya dahil palagi niya akong pinangungunahan. Aniya hindi raw sapat ang kinakain niya roon at kailangan pa niya bumili ng pagkain dahil kuripot raw ang kanyang amo. Tuwing umuuwi ito sa amin ay saglit lang kaming nagkakausap at wala na rin itong oras makipagbanding sa aming mga anak, lalo na sa bunso naming si Aya na madalas niya noon laruin tuwing umuuwi siya sa bahay. Naisip ko na lang noon na baka pagod lang ito sa araw-araw na gawain sa hardin ng matandang doktora. Isang araw habang nilalatag ko ang mga sariwang gulay sa tabi ng kalsada na nasasapinan ng sako, ay hindi ko napansin ang bigla ang pagdating ni Kumare. Napaaga kasi ang pagtungo ko sa palengke
Dahil araw noon ng linggo at maraming mga tao sa palengke na galing pang simbahan. Tuwing araw din ng linggo na madalas maagang napapaubos ko ang mga paninda kong mga gulay, maging ang mga panindang kalamansi ni Maring Minerva. Mabilis namang inilatag ni Kumari ang sapin na paglalatagan niya ng mga bagong pitas na kalamansi, na halos mga tangkay pa ito ng mga dahon na halatang sariwang-sariwa. Habang nilalatag ni Kumari noon ang mga kalamansi, ay abala naman ako sa pagbibenta ng mga gulay dahil may mga bumibili na sa akin. Mas mura kasi ng kaunti ang paninda kong mga gulay kung ikukumpara sa loob ng palengke na may sariling mga pwesto. Habang inaayos ni Maring Minerva ang pagkakalagay ng mga sariwang bunga ng kalamansi, ay may mangilan-ngilan na rin na bumibili sa kanya dahil mabenta ang kanyang panindang kalamansi, lalo na't bagong pitas ang mga ito at marami na rin siyang mga suki. Lumipas ang ilang sandali ay halos kakaunti na lamang ang natitira sa mga paninda kong mga gulay at kaunting kembot na lang ay mapapaubos ko na ito. Habang nangangalahati na rin ang panindang kalamansi ni Kumari, dumating na rin sa punto na kakaunti na lang ang mga tao at iilan na lang ang mga napapadaan sa tabi ng kalsada dahil natapos na sa pamimili ang mga tao. At ilang pilantik na lang ng daliri ng orasan ay sasapit na rin ang kasagsagan ng tanghali. Mare, mukhang maaga kang makakauwi sa inyo. Hindi ka na aabutin pa dito ng hapon. Habang ako na may marami pang panindang pauubusin. Uuwi ka ngayong tanghali, Mare? Dito ka na lang, Maring Lisa, kumain dahil may baon naman akong ulam. At kanin na lang ang bibilihin mo. Sige na, Mare. Mamaya ka na umuwi. Sambit sa akin noon ni Maring Minerva at nakiusap na mamaya na ako umuwi dahil wala na itong makakasama sa pagtitinda. Hindi rin kasi namin masyadong kinakausap ang ilang mga kapwa naming mga vendor sa tabi ng kalsada dahil masusungit ang iba sa kanila at ang iba na may naiinggit sa amin dahil mas maraming parokyano ang bumibili sa amin. Siguro dahil mas bata kami sa kanila. At kahit na may mga asawa't anak na kami ni Maring Minerva, ay mababakas pa rin sa mukha namin ang pagiging maganda, kahit na may kaitiman ng aming mga balat. Dahil nakiusap noon sa akin si Kumari na wag muna akong umuwi sa aming bahay, kahit na balak ko na sanang umuwi noon, ay wala akong nagawa, kundi sabayan na lang itong kumain. Sir Eric, habang kumakain kami noon ni Maring Minerva sa tabi ng kalsada, habang nakaupo sa maliit na bangkulito, ay sinasabayan namin ito ng kaunting usapan tungkol sa mga nangyayari sa aming pamilya. Hindi naman kami mga tsismosa sapagkat hindi naman namin pinag-uusapan ang buhay ng ibang mga tao at wala din kaming sinisiraan na kapwa namin mga vendor. Nagulantang na lang ako noon, Sir Eric, nang baguhin ni Kumari ang aming pinag-uusapan dahil bigla nitong isiningit sa aming usapan ang tungkol sa natagpuang bangkay ng isang lalaki sa likod ng pampublikong ospital sa bayan. Napag-alaman din na isang pasyente sa mismong ospital ang natagpuang bangkay. Nagtataka ang mga tao roon maging ang mga doktor at nurse kung bakit nasa likuran ito ng nasabing ospital. Hindi rin maganda ang pagkasawi nito dahil binutas at winasak raw ang sikmura nito at nawawala ang mga lamang loob na halatang nilantakan ng isang mabangis na hayop. May mga nagsasabi rin na baka aswang ang pumatay sa pasyente. Pero ang malaking palaisipan noon sa mga naroroon kung bakit nasa likod ito ng ospital na parang tinapon lang ang katawan. Nabanggit rin sa akin ni Kumari na madalas raw namamatayan ng ilang mga sanggol ang nasabing ospital. Tuwing iluluwal ang mga sanggol ay isa na itong malamig na bangkay. Iniisip na lang ng ibang mga magulang na namatayan sila dahil hindi pa yun ang tamang panahon para magkaroon sila ng mga anak. Maring Minerva, saan mo naman nasagap ang mga ganyang balita? Baka niloloko mo lang ako, Mari, at gawa-gawa mo lang ang mga kwento.
Usisang tanong ko naman dito habang hinunguya ko ng marahan ng pagkain sa aking bibig at nakabaling ang paningin sa mukha ni Kumari. Bakit naman kita lulukuhin, Mari? At kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Totoo ang mga sinasabi ko, Mari. Baka nakakalimutan mo na doon sa ospital na mamasukan bilang maintenance ang kapatid ng asawa ko. Sagot naman nito sa akin na halatang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Akmang ilalahad pa sana ni Maring Minerva ang tungkol sa natagpuang bangkay ng pasyente sa likod ng ospital, ay pinigilan ko ito na itigil na ang pagsasalita tungkol sa bagay na yon dahil kumakain kaming dalawa. Nakakadama kasi ako noon ng pandidiri, Sir Eric, dahil mahina ang sikmura ko pagdating sa ganoong mga usapin. Matapos namin kumain ni Kumari, ay saglit ko munang pinatunaw sa aking tiyan ang aking mga kinain. Lalo na't naparami ang kain ko dahil masarap ang baon na ulam ni Maring Minerva. Lumipas ang ilang minuto ay nagpaalam na ako dito dahil malayo-layo pa ang lalakarin ko. Hindi kasi ako noon sumasakay ng tricycle tuwing pauwi na ako sa amin galing sa pagtitinda ng mga gulay upang makatipid. Mare, uuwi na ako. Salamat pala sa bigay mong pagkain. Kailangan ko pa kasi asikasuhin ng mga anak ko. Magkita na lang tayo ulit bukas. Pagpapaalam ko dito at malugod na nagpasalamat sa pamamahagi nito ng ulam. Tumango naman si Maring Minerva at tinapunan ako ng ngiti at nagwikang mag-iingat ako sa aking paglalakad dahil alam niyang malayo pa ang lalakarin ko. Habang marahan kong tinatahak ang daan pabalik sa aming sityo, ay tila napapansin ko na may bumubuntot sa akin. Nang ibaling ko ang paningin sa bahaging likuran ay nasilayan ko ang isang lalaki na pamilyar sa aking paningin. At ang lalaking yun ay si Danilo. Ang dati kong manliligaw nung dalaga pa ako at dati ko rin kamag-aral sa high school at matalik na kaibigan. Hindi ko nabalitaan noon na umuwi na pala ito galing Maynila. Buhat kasi nang makapagtapos kami sa sekundarya, ay tumungo na ito sa lungsod ng Maynila upang magtrabaho at pinalad doon. Danilo? Kamusta ka na? Ang tagal din nating hindi nagkita. Kailan ka pa nakauwi? Usisang tanong dito. Sinabi naman nito sa akin na kagabi pa siya nakauwi dito sa aming probinsya at may mga pasalubong daw siya sa akin. Kahit alam na nitong may asawa at mga anak na ako. Sir Eric, simula nung aming pagkabata ay mabait na talaga sa akin si Danilo. Madalas ko rin itong kalaro noong mga bata pa kami. Mapagbigay din ito sa akin dahil palagi ako nitong nililibre. Subalit noong magbinata at magdalaga na kami, ay inamin nito sa akin na may gusto raw siya sa akin. Dahilan upang iwasan ko siya sapagkat hanggang kaibigan lang ang turing ko sa kanya. Lalo na't may mahal akong iba. At yun nga si Tristan, ang matagal ko ng crush noon sa aming eskwelahan. Tinanong ko noon si Danilo kung may asawa at mga anak na siya at kung kasama niya itong umuwi dito sa aming probinsya. At nagulat na lang ako sa isinagot nito, Sir Eric, dahil sinabi niyang nananatili pa rin siyang binata at wala pang planong mag-asawa. Dahil iisang lugar lang naman ang aming uuwian, kinuha nito ang bitbit kong malaking basket na kung saan nakalagay ang sako sa pinaglalagyan ko ng mga paninda kong mga gulay. Habang marahan kaming naglalakad ay muli ko itong tinanong kung saan ito galing. At sinabi naman nito na inaabangan talaga niya ako sa kalsada. Nabanggit kasi ng kanyang ina na araw-araw akong nagtitinda ng mga gulay sa palengke. Kahit na magkasama kaming naglalakad ni Danilo sa tabi ng kalsada, ay may distansya naman ito sa akin ng ilang pulgada. Dahil alam niyang may asawa na ako, lalo na't magkaibigan din sila ng aking asawa. Iniiwasan din ni Danilo na mapag-usapan kami ng ibang mga tao na makakakita sa amin. Nang makarating kami sa bukana ng aming sityo,
ay dumaan muna ako sa bahay ni na Danilo dahil may mga ibibigay daw itong regalo sa akin na hindi ko naman tinanggihan. Mabait din sa akin ang mga magulang ni Danilo dahil kilala na rin nila ako ng lubusan simula ng aking pagkabata. Isang malaking supot ang ibinigay sa akin ni Danilo at batid ko na marami itong laman dahil may kabigatan ito. Balak pa sana ako nitong ihatid sa bahay ngunit tumanggi ako. Iniiwasan ko kasi noon na magkaroon ng issue dahil baka simulan ito ng away sa pagitan ni Danilo at Tristan. Higit sa lahat, kaya ko namang buhati ng malaking supot dahil sanay na akong magbuhat ng mabibigat kahit na patpatin lang ang aking katawan. Hindi kasi ako tabaing babae kahit na malakas akong kumain. Magilo naman akong nagpasalamat sa binata maging sa mga magulang nito bago ako tuluyang umuwi sa amin. Tanging matamis na ngiti ang iginhawad sa akin ni Danilo at nababanaag ko sa kanyang mga mata ang labis na kalungkutan na halatang namimiss ako nito ng sobra sapagkat hindi pa rin naglalaho ang pagtingin niya sa akin sa mahabang panahon. Malapad naman ang mga ngiting gumuguhit sa aking mga labi habang bitbit ko ang malaking supot sa kaliwa kong kamay at hawak naman ng kanan kong kamay ang basket. Hindi naman kasi ako noon mahiyaing babae kaya't hindi na ako nagdalawang isip pang tanggapin ang mga bigay na regalo sa akin ni Danilo. Lalo na't gipit kami ng mga panahong yun, Sir Eric. At nang makauwi ako sa aming bahay, agad akong sinalubong ng 3 kong mga anak at namumutawi sa kanilang mga muka ang labis na kasiyahan dahil nakauwi na ako sa amin. Tinanong ako ng aking mga anak kung ano ang bitbit kong supot at sinabi ko na lang na bigay ito ng isang matalik kong kaibigan. Maging ang mga magulang ko ay tinanong din ako tungkol sa bitbit kong malaking supot. Lisa, anak, ano yung bitbit mo? Bungad na tanong ni tatay sa akin nang makapasok ako sa loob ng aming tahanan. Bigay po ito ni Danilo, tay. Maiksing tugon ko naman dito. Talaga, anak? Nandito na si Danilo? Ang bait talaga ng batang yon. Kahit na ilang taon na kayong hindi nagkita ay naalala ka pa rin niya at hindi ka niya nakalimutan bigyan ng mga regalo. Sabat naman ni nanay sa akin. Maingat kong inilapag sa sahig ang mga bitbit ko at saglit na umupo sa sopa na gawa sa kawayan upang ipahinga sandali ang mga paa ko dahil napagod na rin ako sa mahabang paglalakad. Muli akong tinanong ni inay kung kumain na ba ako at sinabi ko namang tapos na at sabay kaming kumain ni Maring Minerva. Lisa, uuwi na kami ng nanay mo at ikaw na bahala sa mga anak mo. Kung kailangan mo ng tulong, tawagin mo lang kami ng nanay mo. Maliwanag ba? Saad naman ni tatay sa akin. Magkadikit lang kasi noon ang aming mga bahay na halos manipis lang na dingding ang namamagitan. Kasama ni na ama't ina sa kanilang tahanan ang bunso kong kapatid na babae na wala pa ring asawa na nagsisilbing katulong nila sa mga gawaing bahay. Noong makabalik ang aking mga magulang sa kanilang tahanan, ay naisipan ko ng buksan ang malaking supot upang alamin ang mga laman nito. Tumabi naman noon sa aking kinauupuan ng 3 kong anak na sina Onyok, Anton at Aya. Dahil nasasabik din ng mga ito na makita ang laman. Sir Eric, labis na tuwa ang namumutawi sa aking pagkatao nang buksan ko ang malaking supot. Dahil naglalaman ito ng mga bagong damit, tsinelas, sapatos at ilang mga pagkaing nakalagay sa magarang karton na halatang masasarap ang mga ito. Subalit agaw pansin sa akin ang isang kulay rosas na pitaka na talaga namang alam na alam ni Danilo ang paborito kong kulay. Noong kunin ko ang pitaka sa loob ng supot, ay mabilis ko itong binuklat upang tignan ang loob nito. Halos napaluha na lang ako nang masilip ko ang laman.
sapagkat may nakaipit doon na ilang salapi na makakatulong sa aming pang-araw-araw na pangangailangan. Napakabait talaga ni Danilo sa akin dahil alam niyang tinatamasa ko ang matinding kahirapan. Itinago ko sa lumang aparador ang mga niregalo sa akin ni Danilo, maliban na lang sa mga pagkain. Binuksan ko ang mga nakakarton na biskwit at tsokolate at agad naming nilantakan ng mag-iina. Binigyan ko rin noon sina ama't ina at bunso kong kapatid ng mga pagkain na bigay ni Danilo. Dahil napag-alaman ni Danilo na lingguhan ng uwi ni Tristan sa aming bahay, ay madalas ako nitong tambangan sa labas ng kanilang tahanan. Sinasamahan ako ni Danilo sa kabilang sityo tuwing kukunin ko ang mga inaangkat kong mga gulay sa mismong kamag-anakan ko. Hindi naman nag-iisip ng masama ang mga tsuhin at tiyahin ko dahil alam nilang mabuting tao si Danilo. At alam din nila na hindi ako malanding babae. Tinutulungan ako nito na buhati ng bitbit kong mga gulay patungong palengke. Nagulat pa nga noon si Kumari nang makita niyang si Danilo ang nagbubuhat ng mga paninda kong mga gulay na ilalatag sa tabi ng kalsada. Kahit si Maring Minerva ay hindi nag-iisip ng masama sa aming dalawa dahil alam niyang matino akong babae. Agad namang umalis si Danilo matapos ako nitong tulungan. Nang makaalis noon ang binata ay nag-umpisa na akong ilatag sa sahigang mga paninda kong mga gulay. At tinulungan naman ako ni Kumari dahil tapos na itong makapaglatag ng kanyang paninda. Sir Eric, habang kinakamada ko noon ng maayos ang mga gulay, ay bigla na namang nagkwento sa akin si Kumari na may natagpuan na namang bangkay sa likod ng ospital. Tulad ng dati ay wasak din ang sikmura nito at nawawala ang mga lamang loob. Ang labis na nagpagilalas sa akin nang sabihin ni Maring Minerva na ang matandang doktora ang huling kasama ng nasabing pasyente bago ito namatay, ayon na rin sa mga nakakita. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako noon sa mga sinasabi ni Kumari dahil wala naman akong nababalitaan na ganoong pangyayari. Subalit isang bagay ang nagpagulantang sa akin nang sabihin ni Maring Minerva na nakita raw ng kapatid ng kanyang asawa na si Tristan na pumunta sa ospital na may kasamang babae na may kalakihan ng tiyan na masasabing buntis ito. At kausap nila ang matandang doktora na mismong amo ng aking asawa. Gayunpaman hindi ako nag-isip ng masama sa aking asawa dahil alam kong mahal na mahal ako ni Tristan. Ngunit sa mga sumunod na linggo ay tila nagbago na talaga ang pakikitungo nito sa amin. Dahil lang umuwi ito ng linggo ay inaabot lang sa akin ang pera at agad na bumabalik sa bayan dahil marami pa raw siyang aasikasuhing mga bagay sa hardin ng matandang doktora. Kahit mga anak namin ay hindi nito pinansin at hindi makatingin ng diretso sa akin na halatang may tinatago ito. Sa mga sumunod pang mga linggo ay tuluyan nang hindi umuuwi ang aking asawa sa aming bahay na labis kong ikinabahala. Doon na rin sumagi sa isipan ko na baka niloloko na ako ng aking asawa at may kinakasama na itong ibang babae sa bayan. Maaaring tama nga ang sinabi sa akin ni Kumari na karelasyon ni Tristan ng babaeng buntis na kasama nito sa ospital. Maging ang mga magulang ko ay nakaramdam ng galit sa aking asawa dahil pinapabayaan niya kaming mag-iina, Sir Eric. Sa mga araw na abala ako noon sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke kasama si Kumari, ay palagi akong napapatanong dito kung madalas bang makita ng kapatid ng kanyang asawa sa ospital si Tristan kasama ang babaeng buntis. At sinabi naman nito sa akin na wala namang nabanggit sa kanya ang kanyang bayaw. Sa mga sandaling malungkot ako at sa mga gabing iniisip ko ang aking asawa, ay napapadalas na ang pagbisita ni Danilo sa aming bahay tuwing nakakauwi na ako galing sa pagtitinda sa palengke. Dinadamayan ako ni Danilo sa mga kalungkutang tinatamasa ko sa hamon ng buhay at binibigyan nito ng sapat na oras at importansya ang aking mga anak.
Palagi ring nasa tabi ko si Danilo upang maibsan at hawiin ang kalungkutan sa aking puso. Dumating na rin sa punto na nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Ngunit pinipigilan ko ang bugso ng aking damdamin na wag tuluyang mahulog sa kanya. Dahil malaking gulo ang kalalabasan nito at pwedeng masira ang aking pamilya. Nararamdaman ko na mahal pa rin ako ni Danilo. Ayon na rin sa ipinapakita nito sa akin. Kung maibabalik ko lang noon ang panahon na nanliligaw pa ito sa akin, ay hindi na ako magdadalawang isip na sagutin ito. Isang gabi muling bumisita sa aming bahay si Danilo upang bigyan kami ng ulam. Sa pagkakatanda ko ng mga panahong yon ay adobong tokwat baboy ang ibinigay nito sa amin. Magandang gabi, Tito Danilo. Maraming salamat sa bigay mo pong ulam. Buti na lang po dinalhan mo kami ng ulam. Palagi na lang po kasing gulay ang niluluto ni Inay. Wika noon ng bunso kong anak na si Aya sa matalik kong kaibigan. Ganun ba, Aya? Hayaan mo. Dahil tuwing gabi ay bibisita ako dito sa inyong bahay upang bigyan kayong magkakapatid ng masasarap na ulam. Saka walang masama kung palaging gulay ang niluluto sa inyo ng nanay ninyo. Dahil masarap naman ang gulay. At masustansya pa yun. Kaya mga bata, palagi kayong kumain ng mga gulay. Maliwanag ba? Sagot naman ni Danilo sa bunso kong anak at hinaplos nito ang marahan ng buhok ni Aya. At magalang na nagpaalam sa amin na uuwi na ito sa kanila. Habang kumakain kaming mag-iina ng aming hapunan, Sir Eric, ay sinabi ng mga anak ko sa akin na gustong-gusto nila si Danilo. Na halatang nakuha na ng binata ang loob ng aking mga anak. Maging ako ay tuluyan na rin nahuhulog sa puso ng binata. Sa lumipas na mahigit isang buwan ay tuluyan na ngang hindi umuuwi sa amin si Tristan. At hindi man lang ito naisip ang kalagayan naming mag-iina bilang isang padre di pamilya. Tila pinabayaan na kami ni Tristan at wala nang pakialam sa amin. Hindi man lang nito naisip ang kalagayan ng kanyang mga anak kung nakakain pa ba ang mga ito ng maayos. Kinaumagahan araw noon ng linggo na kung saan dinadagsa ng mga tao ang palengke, ay maagang naubos ang mga paninda kong mga gulay. At maging ang panindang kalamansi ni Kumari ay malapit na ring maubos. Dahil araw noon ng linggo at araw din ng day off ni Tristan, ay naisip kong pumunta sa bayan upang alamin ang kalagayan nito sa pamamahay ng matandang doktora. Gusto ko rin alamin kung bakit hindi na ito umuuwi sa amin at hindi na rin nagbibigay ng pera sa aming mag-iina. Malapit na rin sumapit ang tanghali nang magpaalam ako kay Kumari na tutungo ako sa bayan upang puntahan ang aking asawa. Akmang tatayo na ako habang hawak ang malaking basket na wala ng laman. Ay nagwika sa akin si Maring Minerva na sasamahan niya ako patungong bayan. Sinabi ko naman dito na wag na siyang sumama dahil may kaunti pang natitira sa mga paninda niyang kalamansi. Pero nagpumilit pa rin itong sumama sa akin at wala na siyang balak na paubusin pa ang mga paninda niyang kalamansi dahil kakaunti na lamang ito. Habang naglalakad kami ni Kumari patungong sakayan ng tricycle sa bayan, ay bigla na lang may tumawag sa aming pangalan na pamilyar naman sa aming pandinig at tinig ngayon ni Danilo. Lumapit sa amin si Danilo at nagtanong kung saan kami pupunta ni Kumari. Sinabi ko naman na tutungo kami sa bahay ng amo ni Tristan sa bayan dahil hindi na nga ito umuuwi sa amin. Nagulat na lang ako, Sir Eric, nang sabihin ni Danilo na sasama ito sa amin patungong bayan. Dahil kasama ko naman si Maring Minerva, ay pumayag na rin ako. Ito muli ang nagbuhat ng mga bitbit namin habang nakalagay sa loob ng aking basket ang ilang natitirang paninda sa kalamansi ni Maring Minerva. Magkakasama kami noon na tumungo sa paradahan ng tricycle. Magkatabi kami ni Maring Minerva na naupo sa loob ng sidecar
at sa likurang bahagi naman ng driver sumakay si Danilo. Habang tumatakbo noon ang sinasakyan naming tricycle, ay sinasabayan naman namin ito ng kaunting usapan at nagawa pang makipagbiruan ni Kumare kay Danilo. Lumipas ang mahigit kalahating oras ay malaya naming narating ang bayan. Ngunit may kalayuan pa ang bahay ng nasabing doktora. Ayon na rin sa sinabi ng driver. Dahil sinabi ko sa kanya ang eksaktong address kung saan kami bababa. Tinahak namin ang makitid na kalsada na taliwas sa maraming kabahayan dahil pribado nga ang kinatitirikan ng pamamahay ng nasabing doktora. Masasabi ko noon na pagmamay-ari din ng amo ni Tristan ang lupain dahil wala man lang kabahayan sa aming dinaraanan. Tanging mga puno at magagandang mga masitas ang nakikita namin sa magkabilang gilid ng kalsada. Habang ang ibang mga halaman ay namumulaklak na halatang sariling tanim ito ng matandang doktora. At asawa ko ang mga nag-aalaga sa mga pananim ng mga halaman. Ilang saglit pa ay bumungad sa amin ng isang malaking tarangkahan na may malapad at mataas na pader. Sa loob ng malawak na pader ay makikita namin ang isang malaking bahay na may makalumang disenyo. Subalit mababanaag pa rin dito ang kagandahan ng nasabing lumang bahay at maaliwalas ito sa aming paningin. Agad namang umalis ang sinakyan naming tricycle matapos naming magbayad ng aming pamasahe. Mare, mukhang mayaman talaga ang amo ni Tristan. Tignan mo naman ang bahay. Napakaganda. Pero Mare, mukhang walang tao dito dahil nakasarado ang pintuan at mga bintana. Turan sa akin ni Maring Minerva habang tahimik lang noon si Danilo at pinagmamasda ng buong paligid. Danilo, Maring Minerva, siguro nasa loob ng malaking bahay na yan ang asawa ko. Imposible naman na walang tao dyan ngayon. Palatak ko naman dito. Nang pipindutin ko na sana noon ang doorbell, ay bigla naming narinig ang isang malakas na sigaw ng babae na nanggaling sa loob ng pamamahay ng matandang doktora. Kakaiba ang sigaw na yon, na halatang nasasaktan ito. Dumating na rin sa punto na binigkas ng babaeng sumisigaw ang katagang halimaw na nagpagimbal sa aming tatlo. Matapos ang ilang segundo na kakasigaw nito, ay bigla na lang itong tumahimik na nagbigay kilabot sa amin. Lumipas pa ang ilang segundo ay lumagitnit ang malaking pintuan at iniluwa doon si Tristan na may bahid ng dugo ang suot nitong puting damit. Sinabihan kami ni Danilo na magtago kami sa gilid ng pader, malapit sa dulo ng gate. Dahil masama raw ang kutob niya na may hindi magandang mangyayari sa loob ng malaking bahay. Habang nagkukubli kami sa gilid ng pader, ay nakausli naman ang aming mga ulo. Habang nakatanaw sa tapat ng bahay kung saan nakatayo ang aking asawa, na puno ng bahid ng dugo ang suot nitong damit. Humugot ito sa bulsa ng isang stick ng sigarilyo at mabilis na sinindihan. Umupo ito sa isang antigong upuan at panay hit-hit buga ng usok ng sigarilyo habang nakadikwatro ang mga paa na parang ito ang may-ari ng bahay. Isang minuto lang ang lumipas ay isang magandang babae ang iniluwa ng pintuan na may maumbok na tiyan na halatang malapit na rin itong manganak. May bitbit itong tasa na halatang naglalaman ito ng mainit na kape at magiliw na ibinigay sa aking asawa. Mas nagulantang kami noon ni Maring Minerva at Danilo nang halikan ng babae si Tristan sa labi matapos nitong ibigay ang isang tasang kape. Marahan namang hinaplos ni Tristan ang maumbok na tiyan ng magandang babae habang inaakbayan siya nito. Masasabi ko na ito na siguro ang babaeng tinutukoy ng bayaw ni Kumare na nakita niya noon sa ospital habang kinakausap ang matandang doktora. Isang malaking palaisipan pa rin sa akin noon kung sino ang babae at kung bakit nasa pamamahay ito ng amo ni Tristan na kung umasta ay tila may-ari ng nasabing bahay.
Alam ko lang kasi noon ay tanging 2 katulong lamang ang kasama ni Tristan bukod sa kanilang amo. Ilang saglit pa ay lumabas din sa pintuan ang isa pang babae na halatang mas bata ito sa amin. Maganda ito at kahawig ng babaeng buntis. Nagbigay kilabot din sa amin ang paglitaw ng isang babae dahil puno ng pulang likido ang suot nitong bestida at may bahid din ng dugo ang pisngi nito. Nasisilayan din namin na tila may sinasabi sa kanila ang pangalawang babaeng iniluwas sa malapad na pintuan. Matapos nitong magwika kina Tristan at sa buntis na babae, ay magkakasama silang pumasok sa loob ng bahay at muling sinarado ang pinto na halatang may ginagawa silang karumal-dumal sa loob ng bahay ng matandang doktora. Lisa, Minerva, umalis na tayo dito. Malakas talaga ang kutob ko na may hindi magandang nangyayari sa loob ng bahay na ito. Saad sa amin ni Danilo. Oo nga, Maring Lisa. Umalis na kaya tayo? Nagsisitayuan na ang mga balahibo ko. Malakas din ang kutob ko na hindi mga tao ang naninirahan sa bahay na ito. Palatak naman ni Kumari at mababakas sa mukha nito ang labis na hilakbot. Ano ka ba naman, Maring Minerva? Hindi naman halimaw si Tristan. Mauna na kayong umuwi ni Danilo at hihintayin ko na lang lumabas muli ng bahay ang asawa ko. Nais ko siyang kumprontahin kung sino nga ba ang babaeng kasama niya. Turan ko naman dito. Muling nagwika si Kumari na hindi pa ba maliwanag sa akin ang aming mga nasasaksihan na kalaguyo ng aking asawa ang babaeng yon. Tingin din nila na hindi mga pangkaraniwang tao ang mga naninirahan sa nasabing bahay. At nagdududa si Kumari na baka isang aswang ang matandang doktora. At ito rin ang salarin sa 2 pasyenteng natagpo ang patay sa likod ng ospital at maging sa ilang mga sanggol na binawian ng buhay. Sir Eric, patuloy pa rin akong nagmamatigas kina Minerva at Danilo na hindi ako aalis na hindi nakakausap ang aking asawa. At dahil hindi nila ako kayang iwan mag-isa doon, ay nanatili sila sa aking tabi upang samahan ako. Muli naming itinuon ang aming mga mata sa tapat ng bahay ng matandang doktora at naghihintay sa muling paglabas ng aking asawang si Tristan. Kakausapin ko ito ng masinsinan kahit nakasama pa nito ang babaeng buntis. Maring Lisa, tama ba itong ginagawa natin? Baka mapahamak tayo sa ginagawa natin. Kinakabahang wika sa akin ni Maring Minerva habang mahigpit nitong hawak ang kaliwa kong braso at nanginginig ang mga kamay na halatang natatakot na ito. Hindi ko na nagawang sagutin pa si Kumare dahil muling bumukas ang dahon ng pintuan at lumabas si Tristan na may pasan-pasan na sako at mababakas dito ang mansa ng pulang likido. Marahan itong naglakad patungo sa kanang bahagi na kung saan natatanaw rin namin ang magandang hardin na hitik sa mga namumulaklak na halaman at ilang mga orchids. Nagsisilbing bakod naman ang mga nakahilirang pananim na santan sa buong paligid ng magandang hardin. At dahil hindi naman nakakandado ang malapad na gate, ay nagpaalam ako kina Maring Minerva at Danilo na palihim kong pupuntahan ang aking asawa na walang pahintulot sa amo nito. Sapagkat wala namang ibang tao sa labas at nakasarado pa rin ang mga bintana sa kasagsagan ng hapon. Nagwika rin ako sa 2 kasama ko na hintayin na lang nila ako sa labas ng gate upang hindi na sila makita pa ni Tristan. Dahil batid ko na hindi maganda ang patutunguhan ng aming usapan. Sir Eric, maingat akong pumuslit papasok sa loob ng gate. Binuksan ko ito, nakakasya lamang ang manipis kong katawan at marahang inihahakbang ang aking mga paa. Pinasok ko ang mayabong na taniman ng santan na nagsisilbing bakod at agad na hinanap si Tristan dahil maraming nakaharang na mga halaman sa aking dinaraanan.
Dumating na rin sa punto na nakarinig ako ng tila may nagbubungkal ng lupa sa hindi kalayuan. Hinawi ko ng mariinang mga dahon na nagkukumpulan sa pinakadulo ng hardin na kung saan nagmumula ang ingay. Sir Eric, nilamon ako ng matinding hilakbot matapos kong hawiin ng mayayabong na dahon dahil bumungad sa akin ang mga sariwang buto ng tao. Habang nakausli ang putol na ulo ng isang babae sa bunganga ng nakabukas na sako. Nagulantang naman si Tristan nang makita niya ako noon. Binitawan nito ang hawak niyang pala at nagmamadaling lumapit sa akin at mababakas sa kanyang muka ang labis na pagkabahala. "Lisa, anong ginagawa mo dito? Umalis ka na habang maaga pa. Nasa panganib ang buhay mo kung mananatili ka pa dito." Bungad na wika sa akin ni Tristan. "Anong ibig sabihin nito, Tristan? Ililibing mo ba ng palihim ang bangkay ng babaeng yan? Hindi ko alam kung isa kang mamamatay tao o tagalinis ng mga pinapaslang ng amo mo." Usisang tanong ko dito, kahit na nilalamon na ako ng matinding takot. Imbis na sagutin ni Tristan ng mga katanungan ko, ay wala itong bukang bibig kundi ang umalis ako sa bahay ng kanyang amo. Subalit nagmamatigas pa rin ako at kinukulit ito kung ano ba talaga ang trabaho niya sa amo niyang doktora at kung sino ang babaeng buntis na kasama niya. Nangako naman ako sa kanya na agad akong aalis at hindi ipagsasabi sa iba ang aking nasaksihan kapag nasagot na niya ang mga katanungan ko at kung bakit hindi na siya umuuwi sa aming bahay. Sir Eric, kusa na lang tumulo ang aking mga luha nang sabihin ni Tristan na asawa niya ang kasama niyang buntis. Kapatid rin ng kanyang asawa ang isa pang babaeng nakita ko. Inamin din nito sa akin na wala naman siyang kasamang dalawang katulong dahil ang tinutukoy nitong kasambahay ay ang mismong magkapatid na babae na mismong anak ng matandang doktora. Napaluhod ako sa lupa at walang tigil sa kakaiyak dahil labis akong nasaktan sa mga nalaman ko. Tila para akong pinagsukluban ng langit at lupa dahil mas pinili ni Tristan na samahan ng kanyang kalaguyo. Hindi ko rin matanggap noon na tuluyan na kaming maghihiwalay ni Tristan dahil mahal na mahal ko ito kahit na marami siyang pagkukulang sa aming mag-iina. "Lisa, umalis ka na. Sinagot ko na ang mga katanungan mo. Huwag mo nang hintayin pa na matulad ka sa babaeng ito. Kailangan ka ng mga anak natin. Kaya't habang maaga pa umalis ka na." Sambit muli sa akin ni Tristan na halatang nag-aalala ito sa akin at ayaw ako nitong mapahamak. Inilahad na rin noon ni Tristan ang buong katotohanan na isang aswang si Doktora, maging ang mga anak nito. Napapatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit pinatulan pa rin ni Tristan ang anak ni Doktora kahit alam niya na isa itong aswang. Siguro sadyang maganda at kaakit-akit ang anak ng kanyang amo kaya't pinatulan niya ito at higit sa lahat mayaman din ito at nais ni Tristan ng marangyang pamumuhay. Sumasagi rin sa isipan ko na baka ganap na ring aswang ang asawa ko dahil hinawaan na ito ng kanyang kalaguyo. Akmang tatayo na sana ako upang lisanin ng hardin ay nagilalas na lang ako nang biglang sumulpot sa aking likuran ang bagong kinakasama ng aking asawa. "Tristan, mahal, narinig ko ang mga pinag-usapan ninyo. Sa tingin mo ba makakaalis pa siya ng buhay sa loob ng aming pamamahay? Alam na niya ang tinatagong lihim ng aming pamilya, kaya't hindi ako makapapayag na mabuhay pa siya. Patayin mo siya para sa akin, Tristan." Bungad na wika ng kalaguyo ng aking asawa. Nakiusap naman si Tristan sa kanyang kinakasama na wag akong papatayin dahil may mga anak kaming maiiwan. Sinabi rin nito na hindi ko naman pinagsasabi sa iba ang aking mga nalaman. Ngunit hindi pa rin ito pumayag at nais talaga ako nitong ipapatay sa mismong asawa ko.
Dumating na rin sa punto na biglang dumating ang matandang doktora, kasama ang bunso nitong anak na siya namang kapatid ng kanyang kalaguyo. Malinaw ko ring nakikita ang mga tilamsik ng sariwang dugo sa damit ni doktora habang nakangisi ito. Walang nagawa noon si Tristan kundi damputi ng pala at balak na ako nitong patahimikin, ayon na rin sa kagustuhan ng kanyang kalaguyo. Akmang hahatawin na sana ako sa ulo ni Tristan ay biglang nagsiatrasan ng mag-iinang aswang dahil biglang sumulpot sina Danilo at Maring Minerva habang hawak ng magkabila nilang mga kamay ang mga bunga ng kalamansi. Napilitan silang pasukin ng hardin dahil batid nila na may hindi magandang nangyayari sa akin. Tama nga ang kanilang hinala dahil naaktuhan nila ang tangkang paghampas ni Tristan ng pala sa aking ulo na labis ikinagalit ni Danilo. "Baliw ka ba, Tristan? Balak mo pang patayin si Lisa?" Pagalit na wika ni Danilo sa aking asawa. "Danilo, wala talaga akong balak na patayin ng sarili kong asawa. Ngunit wala akong ibang pagpipilian pa. Alang-alang sa buhay at kaligtasan ng aking mga anak." Turan naman ni Tristan kay Danilo dahil alam niyang papatayin ng matandang doktora ang aming mga anak kapag hindi ako pinaslang ni Tristan. Napansin ko rin na tila umaalingasaw ang amoy ng kalamansi dahil kinukutkot ng mga kuko ni Kumari ang mga hawak niyang bunga ng kalamansi upang hindi makalapit sa amin ang mga aswang. Kahit si Danilo ay ganoon din ang ginagawa at malakas niyang ibinato sa mag-iina ang mga napisang kalamansi na dinurog niya sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Sinabihan naman ni Tristan si Danilo na huwag babatuhin ng mga kalamansi ang kanyang kinakasama dahil buntis ito at malapit ng mga anak. Doon ko rin napatunayan na mahal talaga ni Tristan ang anak ni doktora. Tila na ginhawaan kami ni Kumari nang sabihin ni Tristan kay Danilo na itakas na niya kami at si Danilo na raw ang bahala sa akin. Nagalit naman ang matandang doktora sa sinabi ng aking asawa, kaya't hindi na nito napigilan na mag-anyong halimaw sa kasagsagan ng hapon. Naisakatuparan naman ni doktora ang nagpapalit ng anyo dahil makulimlim sa hardin at hindi masyadong nasisikatan ng araw dahil sa mayayabong na halaman. Nag-anyong itim na aso ito na halos triple ang sukat sa pangkaraniwang aso. Namumula ang mga mata nito at matatalas ang mga ngipin na parang malalaking karayom. Akmang sasalakayin na ako ng itim na aso ay bigla na lang akong iniligtas ni Tristan habang nakatayo lang noon ang buntis niyang kalaguyo at kapatid nito na halatang walang balak na magpalit anyo. Hinaribas ng pala ni Tristan ang aswang, ngunit hindi niya ito tinamaan. Muling sinunggaban ng aswang ang aking asawa at napadapa ito ng patihaya sa lupa at walang habas na sinakmal si Tristan sa hita. Isang nakakabinging sigaw ang nagsasalimbaya sa aming pandinig dahil matinding sakit na tinatamasa ng aking asawa. Buhat ng sakmalin siya sa hita ng malaking aso. Malinaw rin naming nasisilayan kung paano himiwalay ang sariwang laman sa hita ni Tristan habang umaagos ang masaganang dugo. "Ma, huwag mong papatayin si Tristan. Kapag pinatay mo siya, ay hindi ako magdadalawang isip na patayin ka." Galit na wika ng kalaguyo ng aking asawa na halatang mahal na mahal nito si Tristan. Ngunit hindi nakinig si doktora at patuloy nitong nilalapa ang hita ni Tristan. Balak na nitong patayin ang aking asawa. Tila hindi na rin natatakot noon ang itim na aso sa mga kalamansi na hawak ni Kumari at Danilo. Maliban na lang sa dalawa nitong anak na babae na natatakot pa rin sa kalamansi at nanatiling nakadistansya sa amin, lalo na't buntis ang isa sa kanila at maselan talaga ang pang-amoy nito sa halimuyak ng kalamansi. Habang nilalapa ni Tristan ang itim na aso, ay sinigawan kami nito na umalis na at iligtas ang aming mga buhay.
Ngunit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan. Dahil bigla na lang lumapit ang kapatid ng kalaguyo ng aking asawa sa kanilang inang aswang at mabilis na dinamputang pala at malakas na hinaribas ito sa ulo. Muli nitong iniangatang pala at walang tigil na pinagpapalo sa ulo ang sarili nitong ina na hindi namin lubos maunawaan. Halos mabasag ang bungo ng itim na aso dahil sa mga natamo nitong pinsala. Tila nawala na rin ang takot nito sa kalamansi dahil nanggagalaiti ito sa galit. At dahil kritikal ang kalagayan ni Doktora ay muli itong bumalik sa dating anyo bilang tao na halos basag na ang bunbunan nito. Anak, bakit? Bakit mo ito nagawa sa akin? Wika ni Doktora habang naghihingalo na ito at malapit ng bawian ng buhay. Ma, hindi ko na masikmura pa ang kahayupang ginagawa mo. Pumapayag naman kami ni ate na kumain ng sariwang laman ng tao. Kaso masyado ka nang nagiging malupit at uhaw sa dugo. Mismong ama ng bata na nasa sinapupunan ni ate ay nais mong patayin. Matanda ka na rin, ma, at kailangan mo nang magpahinga. Wika ng bunso nitong anak habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kahit ang kinakasama ni Tristan ay hindi na rin naiwasang umiyak. Dahil sa senaryong yun, ay itinapon sa malayo ni Maring Minerva at Danilo ang mga hawak nilang kalamansi dahil natatakot pa rin ang buntis na aswang at naaasiwa talaga ito sa amoy ng kalamansi. Batid na rin namin noon na wala na sa peligro ang aming mga buhay. Matapos nilang itapon ng mga kalamansi ay lumapit kay Tristan ang kanyang kinakasama at niyakap niya ito ng mahigpit. Sinabihan nito ang kanyang kapatid na tulungan siyang akayin ni Tristan at dalhin sa loob ng kanilang pamamahay upang gamutin ang natamong sugat nito. Bago tuluyang umalis sa hardin ng magkapatid na aswang, habang akay-akay nila si Tristan, ay nagwika sa amin ang kinakasama ng aking asawa na umalis na kami sa kanilang pamamahay. Binalaan din kami nito na wag naming ipagsasabi sa iba ang aming mga nasaksihan upang mapangalagaan ang kanilang mga buhay. Nabanggit din ito sa akin na hindi ko na muling gagambalain pa ang aking asawa dahil nagmamahalan sila ni Tristan at batid ko na tunay at wagas ang pagmamahal nito sa aking asawa. At dahil hindi naman kami kasal ni Tristan ay nagparaya na lang ako alang-alang sa kanilang pagmamahalan. Wag na daw akong mag-alala sa asawa ko dahil kaya naman nilang gamutin ang mga natamong sugat nito at sila ng magkapatid ang bahala sa labi ng kanilang ina. At sasabihan din niya si Tristan na magbigay sustento sa aming mga anak. Nangako din sila na lilisanin nila ang aming lalawigan sa mga susunod na buwan at doon naman ninirahan ng tahimik sa kamay nilaan. Ibibenta na rin nila ang bahay at lupa na nabili ng kanilang ina. Sir Eric, tanging pagtango na lang ng ulo ang naigawad kong kasagutan sa bagong minamahal ni Tristan. Tila nadurog ang puso ko nang lisanin namin ang kanilang hardin at walang tigil sa kakaiyak dahil mahal ko pa rin si Tristan. Lumipas ang ilang mga araw matapos ang trahedyang yon ay wala kaming pinagsabihan sa aming mga nasaksihan. Nanatili itong lihim sa pagitan namin ni Maring Minerva at Danilo. Habang nasa estado ako ng kalungkutan at pighati, ay palaging nasa tabi ko si Danilo upang damayan ako. Palagi rin itong pumupunta sa aming bahay para alamin ang kalagayan ko. Hindi na rin bumalik sa Maynila si Danilo at tinulungan ako nito sa pagtitinda ng mga gulay. Ngunit hindi na sa tabi ng kalsada dahil bumili ito ng pwesto sa loob ng palengke para hindi na ako mabilad pa sa sikat ng araw. At dahil malaki naman ang pwesto ko sa palengke, ay sinabihan ko na rin noon si Kumari na doon na lang siya magtinda ng mga kalamansi
para palagi kaming magkasamang dalawa. Lumipas ang 2 buwan ay nagpaalam sa akin si Kumari na tutungo siyang Maynila upang magtrabaho sa isang malaking pabrika. At dahil hindi na siya magtitinda ng mga kalamansi ay nakiusap ako sa kanya na ako na lang ang aangkat ng mga kalamansi sa maliit nilang taniman bilang karagdagan sa aking mga panindang mga gulay. Kinalaunan naging mas malapit kami sa isa't isa ni Danilo dahil palagi kaming magkakasama. Isa pa, malapit din ang loob ng aking mga anak sa kanya. Wala din akong lakas ng loob na sabihin sa 3 kong anak kung bakit hindi na umuuwi ang kanilang ama. At sasabihin ko na lang ito sa takdang panahon na kung saan mauunawaan na nila ang lahat. Ngunit hindi ko naman inililihim sa aking mga magulang na hiwalay na kami ni Tristan. At sinabi ko na may kinakasama na itong iba para hindi na sila magtaka pa kung balang araw ay magiging asawa ko na si Danilo. Dahil alam ko sa aking sarili na mahal ko na siya. At handa rin ito na magpakaama sa aking mga anak. Wala rin akong balita kay Tristan dahil hindi na ako muling tumungo pa sa bayan upang kumustahin siya. Ayon na rin sa pakiusap sa akin ng bago niyang kinakasama. Hindi naman naging pabaya ang dati kong asawa sa paglipas ng panahon dahil palagi itong nagpapadala ng sustento sa aming mga anak. At nang mga panahong yun ay nagsasama na rin kami ni Danilo sa iisang bubong. Lumipas ang ilang taon ay mas lalong lumawak ang pwesto namin ni Danilo sa palengke. At dumami na rin ang mga sumusuplay sa amin ng mga gulay na galing pa sa ibang magsasaka na may sariling mga bukirin. Sa madaling salita, lumago na ang aming negosyo at malaki na rin ang kinikita namin sa pagtitinda ng mga gulay. Niyaya na rin ako ni Danilo na magpakasal sa naganap na kasalang bayan sa aming lugar. At kinalaunan ay nabuntis ako nito at nagkaroon kami ng anak na magbibigay ng bagong liwanag sa aking buhay. Naging responsabling ama ang bago kong asawa at minahal ako nito ng husto ng walang kahati sa kanyang puso. Dahil alam ko naman sa aking sarili na tanging ako lamang ang minahal nito. Simula noong nagdadalaga pa lang ako, bago pumasok sa aking buhay si Tristan. Naging maligaya ako nang magbakasyon sa aming lalawigan si Maring Minerva at marami itong pasalubong sa akin, maging sa aking mga anak. Dahil hindi lang magkumari ang turingan naming dalawa, bagkus parang tunay na kaming magkapatid, Sir Eric. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento na hango sa sarili kong talambuhay. Kasama sina Kumari at ang lalaking nagbigay kaginhawaan sa buhay ko sa mahabang panahon hanggang sa aking pagtanda. Maging aral sana ito at leksyon sa mga taong nakarinig ng aking istorya. Hindi naman masama ang magparaya kahit na mahal mo pa ang isang tao. Minsan ang pagpaparaya ay nakakatulong din upang harapin ang panibagong hamon sa buhay. Lahat naman tayo nagkakamali at wala ring perpektong tao na nilikha ang Diyos. Matuto tayong magparaya at magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Dahil lahat naman tayo ay may karapatang magbago at ituwid ang mga pagkakamaling nagawa sa ating mga buhay. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat ang inyong masugid na taga-subaybay.